Praise God. Sino po aminado? Life was so complex na hindi mo pwedeng i-describe sa isang description. Totoo po ba yun? Ang buhay parang napaka-complex niya na hindi mo pwedeng i-describe doon lang sa isang description. Sino po aminado? Yung habang nagpapatuloy ka sa journey mo, unti-unti nare-realize mo, hindi pala ganun kadali ang buhay. Totoo po ba yan? Lalo na yung, nung nagmamature ka na, doon mo nare-realize na hindi pala ganun kadali ang buhay. And at the same time, sino po aminado, habang nagpapatuloy ka sa journey mo, doon mo nare-realize na ang buhay hindi pala laging masaya. Totoo po ba yan? Sino rito na-realize yun? O na-experience na hindi pala talaga laging masaya ang buhay. And at the same time, hindi rin pala ganun kadali ang buhay. At sino po naniniwala na hindi pala ganun kasimple ang buhay? Na habang nagpapatuloy ka sa journey mo, dumarating ka doon sa iba't ibang stages ng buhay na mas nare-realize mo na hindi pala ganon kadali, hindi pala ganon kasimple, and at the same time, hindi pala laging masaya ang buhay. Ano pinapakita rito? Pansinin niyo, si David, bago yung kwento ng Psalms 23, sino po familiar dito sa Psalms 23? Alam niyo po, si David, bago yung kwento rito sa Psalms 23, pinakita muna niya doon sa Psalms 22, kung ano-ano yung mga nagmarka sa buhay niya as he looks back doon sa journey niya. Nung binabalikan niya yung kanyang buhay, bago niya nasabi yung mga sinabi niya dito sa Psalms 23, binalikan muna niya yung kanyang mga nagmarka doon sa kanyang journey na makikita natin dito sa Psalms 22. Alam niyo po, at naniniwala ako, na yung mga nagmarka na yon sa journey ni David, minsan at madalas, yun din yung nagmamarka sa atin sa journey natin habang nagpapatuloy tayo doon sa ating journey. Kasi nga, mapapansin nyo, sabi ko nga po kanina, ang buhay, napaka-complex. Yung akala mo madali lang, hindi pala madali. Yung akala mo simple lang, hindi pala simple. Yung akala mo laging masaya, hindi pala ganon. So si David, nung binabalikan niya yung kanyang buhay, nakita niya yung mga nagmarka sa kanyang journey. At yung mga nagmarka na yon, sabi ko nga po, madalas doon sa buhay ni David, iyon din yung mga nagmamarka sa buhay natin. Now, the question is, ano ba yung mga masasakit na nagmarka sa buhay ni David na pwedeng iyon din yung nagmarka sa journey mo? Alam niyo po, unang-una, yung tinatawag nating journey with painful battle. Sino po rito naka-experience na ng maraming battle sa buhay? And at the same time, hindi lang basta battle, kung hindi yung masasakit na battle. Totoo po ba? May mga laban tayo sa buhay na habang ginagawa mo, masaya ka eh. Sino rito? May mga pagkakataon na habang inaabot mo yung pangarap mo, ang saya-saya mo habang ginagawa mo yon. And at the same time, habang ginagawa mo yung business mo, habang ginagawa mo yung ministry mo, habang ginagawa mo yung sa pamilya mo, masaya ka. Pero, sino po aminado, may mga pagkakataon, may mga bagay na habang ginagawa mo, ang bigat sa dibdib mo, napapaluha ka na lang, at minsan, natatanong mo ang Diyos, bakit pinayagan yun? Pansinin niyo si David, doon sa opening verse ng Psalms 22, ang sabi doon, by the way, para mas maunawaan natin yung madalas na kino-quote natin na Psalms 23, balikan mo muna yung pinanggalingan nito. Yung Psalms 22, doon sa opening verse, ang sabi ni David, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Iyon yung umpisa pa lang ng chapter 22 ng Psalms, ito na kagad yung binanggit ni David. Sino po aminado? Minsan, natanong mo Diyos, bakit pinayagan niya yung laban na yon sa buhay mo? Sino po rito? Nagkaroon na ng laban na akala niya hindi darating sa buhay niya. Laban sa marriage niya, laban sa kanyang pangarap, sa kanyang business, na akala mo hindi papayagan ng Diyos, pero pinayagan ng Diyos. Alam niyo po, again, may mga laban tayo sa buhay na habang ginagawa mo,
ang sakit-sakit sa dibdib. Ang bigat-bigat sa dibdib habang ginagawa mo yung pakikipaglaban. Alam niyo po, si David, bagamat ang dami niyang nausungan na battle, kasi nga talagang he was formed na isang conqueror, na isang mandirigma, pero merong isa na nagmarka talaga ng husto sa kanya. Doon sa kanyang journey, sa pakikipaglaban, merong isang eksena sa kanyang buhay, merong isang laban na totoong nagmarka sa kanya. At ito, yung kanyang battle with Absalom, yung kanyang sariling anak. Bakit? Bakit nagmarka ng gusto to kay David? Alam niyo po, 3 bagay. Nagresulta to ng civil war sa Israel. Nahati ang Israel during that time. Nagresulta to ng pagtakas ni David sa Jerusalem. Kasi nga, yung Jerusalem, ito yung seat of throne ng Israel. Nandoon siya bilang hari, pero that time, nung magkaroon ng pakikipagdigmaan si David, doon sa sarili niyang anak, kinailangan niyang tumakas dito sa Jerusalem. At the same time, ang pinakamasakit dito, hindi lang siya nagresulta ng civil war, hindi lang to nagresulta ng pagtakas niya doon sa Jerusalem, nagresulta ito ng tinatawag na familial strife. Bagamat sa huli, nanalo si David, pero ang lalim nung iniwang sugat nito sa puso niya. Ano pinapakita nito? Pansinin nyo, sometimes, may mga battle tayo sa buhay na nanalo ka nga, pero nawala naman sa tabi mo yung asawa mo. Totoo po ba yan? Sometimes, you win the battle, pero ang resulta, nawala naman sa tabi mo yung asawa mo. Sometimes, you win the battle with your spouse, pero ang resulta naman, yung mga anak nyo ang nagdusa ng husto. Sometimes, you win the battle against your siblings, pero ang resulta naman, habang buhay na kayong hindi nagkibo ang magkapatid. Napansin niyo yun? May mga battle tayo sa buhay na kahit na ipanalo mo, ang sakit pa rin. Alam niyo po, again, kahit na ipanalo mo yung battle na yon, nag-iiwan pa rin ng pain sa puso mo. Pansinin niyo? Sometimes, natayuan mo nga yung dapat mong tayuan sa pagitan nyo ng inyong mga kapatid, pero hindi na kayo nagkakasama, hindi na kayo nagkakausap. Sometimes, naipaglaban mo nga yung karapatan mo sa pagitan nyo ng iyong asawa, pero nagkahiwalay naman kayo. Naging malungkot naman. Sometimes, doon sa mga sibling argument nga minsan na ipapanalo mo nga yung argumento mo, pero ang sakit-sakit naman na ang tagal nyong hindi nagkikibuan. Na parang kayo pa yung pinakamatinding magkagalit sa buhay. Again, isa sa mga nagmarka sa journey ni David, yung kanyang battle with pain sa buhay nitong si Absalom. And another thing na nagmarka sa kanyang journey, a journey with painful hardship. Totoo po ba minsan, mahirap na yung buhay, pero bukod sa mahirap, alam niyo po, may pain pa rin yung dinadaan mong hirap sa iyong journey. Si David, pansinin niyo, he was already anointed by God nang maranasan niya yung pinakamahirap o yung napakahirap at puno ng sakit na journey sa kamay ni Saul o ni Haring Saul bago siya naging hari. Dumating siya doon sa point na kasama yung mga outcast o yung mga bandido para lang makatakas kay Saul. Dumating siya doon sa point na kung saan punong-puno ng pain emotionally itong si David habang nagpapatuloy doon sa journey niya. Ang tanong, bakit siya nasasaktan? Especially, emotional aspect ng kanyang buhay habang nagpapatuloy siya doon sa kanyang journey. Alam niyo po, naging mabuti naman siya. Naging tapat siya sa hari. In fact, siya pa nga yung naging instrumento ng Diyos para manalo ang Israel habang nakatayo pa sa kanyang pamumuno si Saul bilang hari nung patayin niya si Goliath. And at the same time, pag dumarating yung point na inaalihan ng masamang espiritu si Saul, siya yung tumutugtog ng harp para ma-comfort itong si Saul. At yung pinakamatindi rito, bakit siya nasasaktan?
that time, nung pine-persecute na siya ni Saul, asawa na niya yung anak ni Saul na si Michal. Ibig sabihin, meron ng family tayo sa kanila eh. Kapilang na siya doon sa pamilya nitong si Saul. Ano pinapakita rito? Totoo ba, iba sakit pag dahilan, bakit nahihirapan ka pag pamilya mo eh? Totoo ba yan? Sino aminado? Iba ang sakit kapag ka ang dahilan, bakit ka nasasaktan, nahihirapan, yung asawa mo. Iba ang sakit pag kung bakit nasasaktan ka, pag ang dahilan, yung magulang mo na nag-abandon na sa'yo. Alam niyo po, again, si David, isa sa mga nagmarka sa kanyang journey, yung journey niya with painful hardship. Yung nahihirapan na siya, pero may kasama pang hirap yung kanyang ginagawa. Kasi nga, pansinin niyo, may mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa journey natin, pero masaya tayo eh. Totoo ba yun? Minsan, ginagawa natin yung ating mga pangarap, hirap na hirap tayo, pero masaya pa rin tayo. Marami tayong sakripisyong ginagawa para sa pamilya natin, pero masaya pa rin tayo. Pero ito yung reality ng buhay. May mga ginagawa tayo sa ating buhay na nahihirapan na tayo, pero nasasaktan pa tayo. Kasama doon yung karanasan nitong si David at yung karanasan ng marami sa atin. Alam niyo po, sobrang sakit pag ang dahilan, bakit ka nasasaktan, asawa mo. Hindi ka pwedeng hindi makaramdam ng feeling of depression and abandonment. Si David, according to some scholars, suggests that he experienced period of depression and abandonment by God as he reflected in some of his psalms. Ito yung nakita ng maraming mga scholars eh. Sabi nila, nung ginagawa ito ni David, especially yung Psalms 22, alam niyo po, ang pakiramdam niya parang inabandon na siya. Punong-puno siya ng depression. The same concept, the same experience na meron ang marami sa atin. And another thing na nagmarka sa journey nitong si David, a journey with painful betrayal. Totoo ba, isa sa mga pinaka nagmamarka sa buhay ng isang tao, yung karanasan na nabetray ka o napagtaksilan ka. Sino po rito na-experience na yon? Na yung mga taong minahal mo, hindi ka minahal. Yung sa halip mahalin ka, iba yung sinukli sa'yo. Yung mga taong pinahalagahan mo, sa halip pahalagahan ka, iba yung sinukli sa'yo. At yung mga taong pinaglaban mo, pero sa huli, ikaw yung kinalaban. Napansin niyo yun? Si David, 3 karanasan ng betrayal. Yung nagmarka ng husto sa kanya eh. Una, yung betrayal ni Ahithophel eh. Ito yung kanyang trusted counselor na sumama doon sa taong tumalikod sa kanya. Ikalawa, yung betrayal ni Mephibosheth na kung saan matapos niyang kalingain, si Mephibosheth po ay isang apo ni Haring Saul na naabandon na pero kinalinga nitong si David. Pero at the end of the day, inabandon na rin o tumalikod din kay David. At yung pinakamatindi, yung betrayal ng kanyang sariling anak na si Absalom. Sino po aminado? Sobrang sakit pag ang nagtaksil sa'yo, yung taong sobra mong pinagkatiwalaan. Totoo ba yan? Yung kasama mo sa altar na nagsabi na sa hirap at sa ginhawa magsasama, pero ngayon, iba na kasama. Totoo pa ba yan? Nangyayari ba yon sa totoong buhay? Yung kasama mong nangarap, pero ngayon, nung nasa hirap, kasama mo, pero nung natutupad na yung pangarap, iba na yung kasama. Napansin niyo yan? Alam niyo po, again, isa sa mga pinakamahirap na karanasan sa journey natin, yung karanasan na napagtaksilang ka. Sobrang sakit. Again, pag ang nagtaksil sa'yo, pinagkatiwalaan mo, kinalinga mo, minahal mo, pero at the end of the day, hindi ibinalik yung ginawa mo sa kanila. Kasi nga, pag napagtaksilan ka, kahit sino pa nagtaksil sa'yo, it breaks the foundation of trust. Iyon ang totoo. Pag napagtaksilan ka, kahit sino pa yung nagtaksil sa'yo, it will lead to a sense of loss and uncertainty. Na hindi mo na alam paano ka pagkatapos nito. Alam niyo po,
yung mga maraming kinakounsel ko, especially doon sa mga, ang kanilang case, sa problema sa kanilang marriage, ang isa sa mga sinasabi nila, hindi na nila alam kung paano magsisimula pagkatapos na iwan sila ng asawa nila. At maraming mga tao, ito yung isa sa mga natural na experience o resulta ng pagtataksil sa kanila. Kasi nga, nabe-break yung kanilang, yung foundation of trust, at nararamdaman nila, yung nawawala yung sense of worth sa kanila. Yung pakiramdam nila, para bang hindi sila mahalaga, kaya ginawa sa kanila yon. Na para bang ang daming kulang sa kanila, kaya siya iniwan o pinagtaksilan. Alam niyo po, again, kahit sino pa yung nagtaksil sa'yo, it will lead to a feeling of inadequacy. At magsisimula kang tanungin ang sarili mo, yung worth mo, magsisimula kang i-judge ang sarili mo, yung mga ginawa mo, dahil may nagtaksil sa'yo. Magsisimula ka rin at the same time, makaramdam ng hiya sa sarili mo at maging sa iba. Alam niyo po, maraming mga niloko ng asawa, pagdating sa trabaho, pagdating sa labas, sila pa yung nahihiya. With this, ang totoo, hindi naman sila yung gumawa ng mali, pero sila pa rin yung nakakaramdam ng hiya. Bakit? Kasi yun yung natural na resulta sa isang taong napagtaksilan. So, again, ito yung pwedeng maramdaman. Ganong kalalim ang dinadala ng betrayal sa isang tao. So, after ng malalim na sugat, mula doon sa mga masasakit na karanasang nagmarka kay David, at maging doon sa mga personal mong journey, na buong linaw ipinahayag ni David doon sa Psalms 22, ang tanong, ano naman yung kayang dali ng Diyos sa journey mo na buong linaw na pinahayag ni David doon sa Psalms 23. By the way, ito po yung Psalms 23, it is about journey. At the same time, yung Psalms 22, it was also about the journey, yun nga lang, yung painful journey nitong si David. So sa Psalms 23, ito naman yung kayang gawin ng Diyos sa journey mo. So pinakita ni David yung kayang gawin ng tao sa journey mo doon sa Psalms 22. Sa Psalms 23, yung kayang gawin ng Diyos sa journey mo. Ito po, naging mas malinaw. By the way, itong Psalms 23, na ituturo ko na rin before ito. Pero mas naging malinaw ito nung umattend ako ng isang preaching academy, tinuro sa amin ng isang tagapagturo namin na napakagaling, si Pastor Manric Tan. Alam niyo po, ng Horizon, nung ituro niya to, mas lalong naging malinaw sa akin yung ibig sabihin nitong Psalms 23 eh. So, ngayon, ang tanong, ano ba yung kayang gawin ng Diyos sa journey mo? Alam niyo po, unang-una, God could bring healing to your journey. Sino po naniniwala sa puno ng kasakitang journey, kaya kang bigyan ng Diyos ng kagalingan eh. Totoo po ba yun? Physical, emotional, maging doon sa financial aspect ng buhay mo eh. Kayang gawing bigay o ibigay ng Diyos yung bagay na yon. Alam niyo po, sa journey na punong-puno ng kakulangan, kaya kang bigyan ng Diyos ng sobra-sobra. Sa journey na puno ng nakakapagod o nakakapagod na journey, kaya kang bigyan ng kapahingahan ng Diyos eh. Totoo po ba yan? Sino po rito nakaramdam na ng pagod sa buhay? Lalo na nung nakaranas ka ng mga painful experience sa buhay mo, doon sa mga panahon na unang-unang mga araw, unang-unang mga linggo ng buhay mo, unang-unang Pasko, unang bagong taon, unang birthday, nawala na sa tabi yung taong pinagkatiwalaan mo. Di ba masakit yun? Minsan, hindi lang siya masakit, kundi minsan, sobrang nakakapagod din. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, God is the ultimate source of abundance. Pansinin niyo bakit sinabi ni David na the Lord is my shepherd, He makes me to lie down in green pasture and still waters. Ang tupa po o ang sheep, alam niyo po ba, na hindi siya maglalay down o maglalay down, hindi siya hihiga hanggat hindi siya busog na busog.
Hihiga lang siya pag busog na busog na. At alam na alam to ni David, who used to be shepherd in his youth day. Meaning, ang Diyos, pansinin niyo po, hindi siya hihinto hanggat hindi ka nabubusog. Ganon yung character ng Diyos sa pagbibigay niya. Kasi nga, ang tao, pansinin niyo, minsan pag binigyan ka, kung ano lang yung gustong ibigay sa'yo, pero ang Diyos, pag nagbigay, sisiguraduhin niya, sobra-sobra. Busog na busog ka. At higit sa lahat, alam niyo po, hindi ka lang niya bubusugin. Patutunayan ng Diyos sa iyo na yung hindi kayang ibigay ng tao, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Yung hindi kayang gawin ng mundo sa iyo, gagawin ng Diyos. At patutunayan ng Diyos sa iyo na yung hindi kayang iparamdam ng mundo sa iyo, ipaparamdam ng Diyos sa iyo. For God is the ultimate source of abundance in our journey. Ikalawa, God is the ultimate source of renewal and strength during times of your hardship and weariness. Pansinin nyo, yung Hebrew word for still waters, may menokot, literally means restful waters. In times of your great hardship and weariness, He will lead you to a place of rest. Doon sa mga panahon na pinakamahihirap ang pinagdaraanan mo, dadaling ka ng Diyos doon sa isang lugar na mapapahinga ka. In times of your great hardship and weariness, He will lead you to a place of trust. And in times of your great hardship and weariness, He will lead you to a place of confidence. Why? Kasi nga, pasinin nyo, may mga kapahingahan sa tingin natin, pero sa dulo pala, mas kapaguran ang dadalhin sa atin. Totoo po ba yan? Minsan, akala mo mapapahinga ka rito, pero ang dulo nito, mas mapapagod ka pala. Minsan, may mga kapayapaan sa tingin ng tao, pero ang dulo pala, dagdag na kabagabagan lang. At may mga pagkakataon na ang tingin ng tao kapanatagan, pero ang dulo pala, dagdag na kagulumihanan lang sa isang tao. Kaya nga sa Diyos mo lang dapat hinahanap ang totoong kasapatan sa journey mo. Dahil alam ng Diyos ang totoong makasasapat sa journey mo. Dapat wala kang ibang pinaghahanapan para doon sa totoong kasapatan sa buhay maliban sa Diyos. Kaya nga sa Diyos mo lang dapat hinahanap ang totoong kapahingahan dahil ang Diyos lang ang totoong makapagbibigay ng totoong kapahingahan sa buhay mo. And at the same time, dapat sa Diyos mo lang din hinahanap ang totoong kapayapaan ng puso mo dahil ang Diyos lang din ang kayang magbigay ng totoong kapayapaan sa puso ng tao. So ikalawa, bukod doon sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay na kung saan siya lang ang kayang magbigay nito, yung ating pagiging ultimate source of abundance, God could bring protections against harm towards your journey. Sino po naniniwala? May mga tao o may totoo mang, kung may totoo mang makapag-iingat sa journey mo, ang Diyos yun eh. Yung mula doon sa paglabas ng bahay mo, sa paglabas ng bahay ng mga anak mo, alam mo, ang totoong makapag-iingat lang sa kanila, ang Diyos. Alam niyo po, sa mga pinakamahihirap na phase ng journey mo, kaya ka pa rin ingatan ng Diyos eh. Doon sa pinakabagsak na phase ng journey mo, kaya ka pa rin ingatan ng Diyos. Pansinin nyo, ang sabi ni David dito sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. What does it mean? Una, when you face the most difficult and darkest time in your journey, He will go with you. Sino po naniniwala? Doon sa mga pinakamadidilim na paglalakbay ng buhay mo, doon sa mga pinakamahihirap na yugto ng buhay mo,
kaya kang samahan ng Diyos. Si David at the lowest point ng buhay niya, naranasan niyang iwan. Doon sa pinaka-lowest point ng buhay niya, naranasan niyang abandonahin ng mga tao. Doon sa pinaka-lowest point ng buhay niya, naranasan niyang mag-isa. The same concept sa journey ng marami sa atin. Sa panahong walang-wala ka, doon ka pa iniiwan ng maraming tao eh. Totoo po ba yan? Doon sa panahong bagsak ang negosyo mo, doon pa maraming ayaw magpautang sa'yo eh. Totoo po ba yan? Doon pa maraming ayaw magtiwala sa'yo. Sa panahong bagsak na bagsak ka, doon ka pa inaabandona ng maraming mga tao. Sa panahong nasa pinaka-lowest point ka ng buhay mo, doon pa pinararamdam ng mga tao sa paligid mo na hindi ka nila kayang samahan. Pero ang Diyos, sa panahong walang-wala ka, doon niya mas ipararamdam sa'yo na anak, nandito lang ako. Ang Diyos, sa panahong bagsak na bagsak ka, doon pa niya ipararamdam sa iyo na anak, kasama mo ko. Ang Diyos, sa panahong nasa pinaka-lowest point ka ng journey mo, doon pa niya ipararamdam sa iyo na anak, ibabangon kita. Ikalawa, when you face the most difficult and darkest time in your journey, God will protect you and direct you towards your destiny. Alam niyo po, kahit dun sa pinakamadilim, pinakamahirap na yugto ng journey mo, hindi ka lang po proteksyonan ng Diyos. Ihahatid ka pa niya dun sa dapat mong marating sa journey mo. Pansinin niyo, yung sinabi ni David sa last part ng verse 4, ang sabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Totoo ba madalas, ang unawa natin dito, yung rod at yung staff ng shepherd, parehas na para sa sheep to eh. Sino po aminado? Nung mabasa niya to, ang unang inisip niya, para sa sheep to. Pag inimagine mo yung rod ng shepherd, para tong hugis bat. Sino po rito ng baseball bat? Sino po rito nakakita na nun? Yung mga hindi pa nakakita, sino nakakita ng batuta ng mga barangay tanod na malaki-laki lang doon. So ganun ang hugis ng rod. Yung staff naman, pag inimagine mo siya, para siyang isang mahabang tungkod na merong pangalawit doon sa dulo. Now, ano gamit nito? Yung rod for protection ng sheep. So hindi ito para sa'yo. Para to doon sa kaaway mo. Para to doon sa kalaban mo. Ibig sabihin, hindi ito ginagamit ng shepherd para ipamalo doon sa kanyang sheep. Kasi tiyak, patay kagad yung kanyang mga tupa pag pinalo niya to. Ginagamit niya to para doon sa mga lobo, para doon sa mga maninila, para doon sa mga mababangis na hayop. Kaya nga sinabi ni David na your rod and your staff protects me. Protection yon. Para to, hindi para sa iyo, kundi para doon sa kaaway mo, yung rod na yon. Pamalo ito ng shepherd. Now, yung staff for direction ng sheep. Para sa iyo to. Kung sakaling namamali ka na ng landas, kaya nga meron siyang pangalawit para nahahatak ka ng shepherd. Ano tinuturo nito? Sa panahong may gustong manakit sa iyo, poproteksyonan ka ng Diyos. Sa panahong may gustong ibagsak ka, poproteksyonan ka ng Diyos. Sa panahong may gustong maghirap ka, poproteksyonan ka ng Diyos. At maniwala ka, hanggat ang Diyos ang tagapagtanggol mo, mabibigo lahat ng gusto kang saktan. Hanggat ang Diyos ang tagapagtanggol mo, mabibigo ang lahat ng taong gusto kang ibagsak. At hanggat ang Diyos ang tagapagtanggol mo, mabibigo ang lahat ng tao na gusto kang mawala o maghirap dito sa mundong ito. Maniwala ka, walang kayang gawin ang kaaway o ang sino paman sa buhay ng isang anak ng Diyos na siya ang tagapagtanggol. And at the same time, tandaan niyo po, hindi ka lang po proteksyonan ng Diyos, may assurance din na hihahatid ka ng ligtas sa dapat mong marating. What does it mean?
Ligtas mong maaabot yung mga pangarap mo. Sino rito? By the way, may mga pangarap pa na gustong marating hanggang ngayon sa oras na ito. Ligtas kang ihahatid ng Diyos. Mararating yung mga pangarap mo. Ligtas mong mararating yung kasaganaan mo. At at the same time, yung destiny na inihanda ng Diyos sa iyo. At ikatlo, na kayang gawin ng Diyos sa journey mo. God could bring restoring honor, favor, and overflowing blessings. Sino po naniniwala? God's blessings already prepared for you. Naihanda na ng Diyos yung lahat ng kailangan mo dito sa buhay na ito. Alam niyo po, again, lahat ng pagpapalang kailangan mo, nakalaan na sa iyo. At hindi basta-basta ang inihandang blessing ng Diyos sa iyo. Pansinin niyo, ang sabi ni David doon sa verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflow. Si David, when he writes that this cup will overflow, he was envisioning how the future will be with God being his shepherd. Nung sinusulat ni David yung part na ito, alam niyo po, ang nakikinitan niya, yung kanyang future kasama ang Diyos bilang kanyang shepherd. Kasi nga si David, alam niyo po, bilang shepherd, hindi niya nirarasyonan ng tubig yung kanyang mga alaga. Ang ginagawa niya, dinadala niya to sa lugar na hindi lang sapat, kung hindi, sobra-sobra pa ang tubig para doon sa kanyang mga tupa. What does it mean? Una, regardless of your situation, His blessings has no boundaries. His provision has no expiration. Sino po naniniwala? Yung bago ka palang dumating dito, naihanda ng lahat ng Diyos yung mga pagpapalang kailangan mo. And at the same time, despite ng mga pagbagsak mo, despite ng mga painful experience mo, despite of your hardship, lahat ng iyon, hindi ma-expire, hindi mawawala dahil nakalaan yon para sa'yo. Ang Diyos ang naglaan nun at walang makakaagaw nun mula sa kamay ng Diyos. Ano pinapakita rito? Sa panahong may gusto kang ibagsak, poproteksyonan ka ng Diyos, hindi papayagan ng Diyos na yung mga pagpapala na yon dahil doon sa pagbagsak mo ay mawala. Dahil doon sa mga paghihirap na naranasan mo ay mawala. Alam niyo po, again, hindi basta-basta yung pagpapalang inihanda ng Diyos sa iyo, walang hanggan yung pagpapala na yon na kaya niyang ibuhos sa iyo. Walang katapusan ang pagpapalang kayang iparanas ng Diyos sa iyo. Now, ang tanong dito, hindi pa pwedeng lagpasan na lang yung verse 4 at dumiretso na doon sa verse 5. Hindi pa pwedeng huwag nang dumaan doon sa valley of death at dumiretso na doon sa table. Sa tingin nyo, bakit kaya pinayagan pa yun ng Diyos? Di ba? Sino na naniniwala? Kaya naman gawin ng Diyos yun Na hindi ka na dumaan doon sa valley of death or the shadow of death, dumiretso ka na doon sa table na inihanda ng Diyos May hindi ba kayang gawin ng Diyos? Di ba? Wala naman. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pero ito po ang totoo. Bakit kailangan sometimes dumaan pa tayo doon sa valley of the shadow of death? Alam niyo po, ang sagot, maraming mga bagay natututunan lang natin in the most or in the midst of pain and struggle. Maraming mga bagay sa buhay natin, natutunan lang natin nung nandoon na tayo sa pinakamahirap na yugto ng buhay natin. Totoo po ba yan? Alam niyo po, in the midst of pain and struggle, doon mo natutunan na hindi lahat ng tinulungan mo, tutulungan ka rin pala pag nangailangan ka. In the midst of pain and struggle, doon mo natutunan na mas maging matapang sa buhay.
Sino po rito mas naging matapang matapos na iwan ng asawa, matapos iwan ng mahal niya, matapos bumagsak yung kanyang business? Doon mo mas nakilala yung sarili mo. Doon mo mas nakilala yung tapang na in-store ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, in the midst of pain and struggle, natutunan mong makilala yung totoong nagmamahal sa'yo eh. And in the midst of pain and struggle, natutunan mo na kahit ano mangyari, hindi ka pala iiwan ng Diyos. Ikalawa, even when you are surrounded by adversary or adversaries, God still will provide peace for you. Kahit maraming ayaw guminhawa ka, pagiginhawahin ka pa rin ng Diyos. Kahit maraming ayaw makabangon ka, ibabangon ka pa rin ng Diyos. At sino po naniniwala kahit maraming oposisyon, pagpapalaing ka pa rin ng Diyos. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda ron, God could turn the tables on those who seek to harm for you. What's the point? Alam niyo po, habang pinapaapawang ka ng pagpapala ng Diyos, yung nagpaplano na pasakitan ka, sila umaani ng mga plano nila. Habang pinapaapawang ka ng favors ng Diyos, yung mga nagpaplano na ibagsak ka, sila yung umaani ng plano nila. At habang pinapaapawang ka ng himala ng Diyos, yung mga nagpaplano na paghirapin ka, sila yung umaani ng mga plano nila. Ikatlo, even after God generously prepare a peace for you, God will continue protect you. Sino po naniniwala? Matapos kang paapawan ng Diyos, patuloy na ipararanas ng Diyos yung protection niya sa iyo. In this metaphor, yung mga sheep, after nilang mabusog, again, ano gagawin nila? Pag busog na sila, ano gagawin nila? Hihiga sila. After nilang mahiga, doon sa isang lugar na protected, by circular stone wall, sa kanila pong panahon, dito sila nahihiga. Pag busog na sila, dadalhin sila doon ng shepherd sa isang protected na circular stone wall. At doon sa opening nito, nakahiga din. Nagbabantay yung shepherd. Sa John chapter 10, verse 7 to 9, Jesus identified himself as the sheep or the door to the sheepfold. Pinakita ng Panginoon, ako ang inyong pastol. Ikaapat, after being wounded in a painful battle in life, God will treat your wounds. Sino po aminado? Pwede kang sumagana sa buhay, pero at the same time, puno ka pa rin ng brokenness or ng inner brokenness. Totoo po ba yan? Nangyayari ba yon? Na may mga tao, sumagana naman sa buhay, pero punong-puno pa rin ng inner brokenness sa buhay nila. At totoo po ba? Pwede ka namang sumagana sa buhay, pero punong-puno ka pa rin ng baggage sa buhay. And at the same time, totoo ba na pwede ka namang sumagana sa buhay, pero at the same time, punong-puno ka ng pait sa puso mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Yung ginamit na metaphor sa pag-anoint ng oil ng shepherd sa kanyang sheep, isa sa mga dahilan nito is to treat his sheep's wounds. Yung ginagamit dito, kasi nga, pansin ninyo, si David galing siya doon sa isang battle na puno ng pain, ng hardship, puno ng betrayal, puno ng sakit. Kaya nga niya nasabi yon, na hindi lang siya inanoint ng Diyos, hindi lang siya pinaghanda ng Diyos ng overflowing blessing sa isang table habang pinapanood siya ng mga kaaway niya.
inanoint din siya ng Diyos ng oil. Yung metaphor na ito, ano pinapakita rito? Kasabay ng pagbangon mo o pagbangon sa iyo ng Diyos, gusto niya gumaling ka din sa sugat na dinala sa iyo ng pagbagsak mo. Totoo ba? May dinadalang mga sugat sa atin yun eh. Yung mga masasakit na karanasan natin. Sino aminado? Nasaktan. Doon sa mga panahon na bumagsak yung kanyang kabuhayan. Bumagsak yung kanyang marriage. Bumagsak yung maraming areas sa kanyang buhay. Hindi pa pwedeng hindi ka masaktan eh. Alam niyo po, pero ang gusto ng Diyos dito, kasabay ng pagbangon sa iyo ng Diyos, gusto niya gumaling ka din doon sa mga pagbagsak na dinala sa iyo ng buhay na ito. Kasabay ng pagpapaginhawa sa iyo ng Diyos, gusto niya gumaling ka din doon sa mga dinalang sugat ng kahirapan sa iyo. At kasabay ng pagpapatagumpay sa iyo ng Diyos, gusto niya gumaling ka rin doon sa mga dinalang sugat ng kabiguan sa iyo ng buhay. So church, dito ko po gustong tapusin ang mensahe ng Panginoon. Nasa last verse na tayo. Ang sabi doon, sa verse 6, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Ano sabi doon? Forever. Ano ibig sabihin nito? Dalawang bagay. Una, if you follow the Lord, something will follow you. Sino po naniniwala? Pag sumunod ka sa Diyos, tiyak may susunod sa iyo. At ano yung sabi doon sa ating binasa? Goodness and mercy of the Lord. Sa pagsunod mo sa Panginoon, hahabulin ka ng habag ng Diyos. Sa pagsunod mo sa Panginoon, hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. At yung kamanghamanghang habag ng Diyos, magiging literal na kasama mo sa pang-araw-araw na journey mo. Yung kamanghamanghang kabutihan ng Diyos, magiging literal na part ng pang-araw-araw na journey mo. At ikalawa, ang pinakamatindi sa lahat, yung ending natin, we will dwell at the house of the Lord forever. Sino po masaya ang magiging dulo ng journey mo sa piling ng Diyos? Alam niyo po, ang unang hakbang, especially this morning, para maranasan yung pang-araw-araw na mercy, na goodness ng Diyos, yung matuto tayo na isurrender lahat yung inner brokenness na dinala sa'yo sa journey mo. Yung matuto kang isurrender lahat ng baggage na meron ka, matuto kang isurrender lahat ng hinanakit na meron ka, lahat ng galit na meron ka. Sa mga nang iwan sa'yo, sa mga nanakit sa'yo, sa mga nagtaksil sa'yo, sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Sino po naniniwala? This morning, may ipapanalo pa ang Diyos sa buhay mo. Sa journey mo, sino po naniniwala? Habang nadindito ka sa buhay na ito, marami pang ipapanalo ang Diyos. Yung pangarap mo, yung iyong kabuhayan, ang iyong paglilingkod, maging ang iyong pamilya, lahat ng ito kasama dun sa kayang ipanalo ng Diyos sa buhay na ito. And even yung sakit na meron ka ngayon, kaya rin itong ipanalo ng Diyos. Again, what we need to do for us to be able to experience the goodness, the mercy of the Lord, na ito'y maging pang-araw-araw na part ng journey ng buhay mo, literal na kasama mo sa bawat hakbang ng buhay mo. Learn to surrender lahat ng inner brokenness na yon. Si David, bago niya sinulat yung Psalms 23, nandoon na siya sa point ng kanyang buhay na natutunan niya na ihandog sa Diyos, isurrender sa Diyos, lahat ng masasakit na naranasan niya sa chapter 22 ng Psalms. So learn to surrender all your inner brokenness, lahat ng mga naging kasakitan mo, lahat ng mga naging baggage na meron ka hanggang ngayon,
lahat ng hinanakit ng galit doon sa mga masasakit na karanasan sa buhay mo, matutunan mo isurrender sa Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? As we sing this song, let us continue to commune with the Lord. Hayaan mong kausapin ka ng Diyos. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng Diyos yung mga bagay na dapat mong isurrender ngayon sa Diyos.